Pinadapa ni VP Sara Duterte, sina Risa Hontiveros, Leni Robredo at ilan pang di umano'y may pangarap na tumakbong presidente sa 2028 ayon sa pre-election survey ng pre-election survey ng WRN or WR numero mga kabibig. So ipapakita natin ang survey result at bakit ba naging panalo pa rin si VP Sara? Of course, VP Sara pa yan. Ito yung pre-election survey result as of March 2026. So Sara Duterte ang nangunguna having 35.9%. So there is an increase of 3%. Tulfo naman is 18.5, increase of 5. Leni Robredo tumaas ng 3%, 15.7%. Bongo bumaba, 3.6. Bam Aquino tumaas ng isa, 3.2. Kiko Pangilinan, 0.2. Sani Angara, Risa Hontiveros, wala talaga kabibig. As in, wala talaga. John Vic tumaas, Belmonte Joy and Dizon Vince po mga kabibig. Hindi pa sigurado, around 19.4 mga kabibig. While sa election vice presidential, nako si Bongo ang nangunguna pero bumaba ng 7%. I think so. Tapos si Grace po, nako, 11.9%. Ruben Padilla, 11.7%. Marcoleta, bago lang to, 8.4%. Wow! Naunahan pa si Risa Hontiveros na 5 point na matagal na nagsasabing open siyang tumakbo bilang presidente or vice president. Esquidero Cheese, 5%. Kiko Pangilinan, bumaba talaga. Bongbong Marcos, naku po, si Bongbong Marcos, tatakbo pa rin ba? Kasi plano ng mga kakamping, Leni Bongbong tandem. Naku, hindi pa ba napapagod si Bongbong Marcos? Pwede naman siya maghuminga, magpahinga lang siya. 3.6%. Dumagoso Isko Moreno 3.5, Aquino Bam 1.9, Marcos 1.9, Gatchalian 0.7, Dizon 0.6, Angara 0.5, Magalong Benjamin 0.4, hindi pa sigurado is 26.8%. So ito ang posibleng mag-number 1 kung ngayon ang eleksyon for vice presidency. For presidency naman si VP Sara mga kabibig. Ako po. Ito naman ang explanation ng ng WRN kung ano ba ang ibig sabihin ng kanilang survey, bakit iyon ang mga percentage na nakuha ng mga politiko at ano ang pulso ng bayan. So makinig tayo kabibig ha. Let's watch this one. President. So as you can see, Vice President Sara Duterte is still leading, and she's been consistently leading with the past few opinion monitors that we published. But we actually, something to note. By the way, ito po si Robin Garcia, CEO ng WR Advisory Group. Is that the data represent a post-announcement sort of story and headline. Post-announcement. And we were expecting that she was gonna surge into a higher position, but that's something that we don't see. Despite the fact that previously you also had a similar list of 12 names for president. But she's stable at 35%. And the second, as you said, is Raffy Tulfo at 18%. So there's a sizable gap between Raffy Tulfo and Sara Duterte. And you also have Leni Robredo, who, if you push the logic and you apply the margin of error, could actually be considered as statistically tied with Raffy Tulfo in second place. That's something that we saw in our previous release in December or November. But yeah, so these are the 3 names at the top of the list who have also garnered a double-digit result. So Sara Duterte, Raffy Tulfo, and Leni Robredo. But we know very well that I think Leni Robredo and Raffy Tulfo have been deflecting announcements for the possible candidacy. And in fact, some of them have already said that they're not running for president. But in Philippine politics, we know very well that the story might change closer to the elections. Correct. So there you go mga kabibig, yun ang explanation ng CEO ng WR Numero Survey. Sara Duterte is still leading the 2028 presidential race mga kabibig. Naku po, VP Sara, congratulations for this. Grabe, ikaw na talaga.
Opo, mga kabibig. Si VP Sara na talaga, kabibig. Well, pero hindi pa natin alam kasi pwede pa yung magbabago, mga kabibig. Aside sa VP Sara ang nangunguna for presidential sa 2028 election, pati dito, kabibig, pati sa pati sa trust rating, yun, ito, tingnan mo, nangunguna din si VP Sara, nagtala ng pinakamataas na approval at trust rating sa pahayag survey. Naku po, grabe si VP Sara. Sa approval rating, sa first quarter ng 2026, si Bongbong Marcos nakuha ng 19%. From 2022, from 22 to 19, bumaba talaga. Trust rating ni Bongbong Marcos, last quarter ng 2025, 15. First quarter ng 2026, 13%. Kay VP Sara naman, bahagyang bumaba, pero siya pa rin ang pinakamataas. From last quarter ng 2025, 34 down to 28 for its 2026. And then, sa trust rating from 31 to 26%. But kumpara kay Bongbong Marcos, nako, ang layo ng agwat, mga kabibig, di ba? Nakakahiya, presidente, pero hindi siya nag-number 1 sa trust rating and approval rating. Dapat sana number 1 si VVM. Di ba, kabibig? Pero VP Sara pa rin. Bakit kaya, no? Bakit kaya mahal na mahal ng mga tao si VP Sara? Bakit kaya mataas ang trust rating at approval rating ng mga tao kay VP Sara? Anong meron kay VP Sara na wala kay BBM? At anong meron kay BBM na hindi pwedeng magkaroon si VP Sara? Laka, mga kabibig. On the other hand, mga kung meron namang WR numeron survey, meron din tayong Kalye survey, mga kabibig. Pakinggan natin, ha. Galing ito sa One Voice. VP Sara, pinataob si Lenny, John Vic at Risa Hontiveros sa Kalye survey na ginawa sa Pasay, Baclaran. Watch this video. Sara tayo, Mindanao. Proud Maranao, Mindanao, Sara. Ayoko sa tatlo. Ito, subok natin to. Ini-impeach nila pero walang katotohanan. Ito nga, Kalye survey to, ha. So, ano kaya ang magiging resulta? Number 1 kaya si VP Sara. Naku, exciting to. Siyempre, Sara Duterte. Ooh. Unang-una, sa loob ng 4 na taon na binabato lang sa kanya, laging confidential fund. Kung talaga mga kurakot sila, bakit hindi binabato sa tatay niya pa yung kurakot? Puro AJK ng AJK lang. Eh, automatic, Sara Duterte. Bakit mo, kuya? Bakit si Sara? Katulad lang naman siya ng tatay niya. Ito, wala to. Ito, buhaya to eh. Buhaya rin to, buhaya din to. Basta sa Sara, pinakatabi sa lahat. Gumagawa siya ng mga bagay na hindi naman kailangan ng camera, hindi pinapakita. Ay, hindi rin sinasama sa social media, pero ginagawa niya yung business niya. Explanation. Ito, wala talaga to. Wala. Malaking buhaya to eh. Mga buhaya. Si Lenny. Kasi sa lahat ng nagawa niya, subok na siya. Ooh. Kasi may isang salita. Yun lang. Si Lenny. Sara Duterte po. At bakit? Kasi po marami naman na itulong si Digong sa bansa natin. Kaya, tsaka kapwa namin siyang Maranao, di ba? Ooh. Duterte po. Bakit, sir? Para, ano ba yun? Naghanap pa yung droga ngayon eh. Ooh. Lenny Robredo po. Lenny Robredo. Hindi naman siya nag-base po ako siguro po sa online, pero nakikita po na natin na si Lenny Robredo is never siya nag-judge. Siyempre, Sara Duterte tayo. Saan pa ba? Subok na yung tatay niya. Sara po. Bakit si Sara, ma'am? Kababayan ko. Kung boto po ako si Sara, syempre. Sara. Ramdam sa ibang bansa, kuya, Sara. Respetado tayo kahit nasa ibang bansa, basta Sara. Duterte. Kasi magandang pangalakal talaga ng Duterte. Yan na. Mas solid. Solid. Si Sara po. Sara. Kasi ano siya eh, direct to the point kasi yung tatay niya, kaya hindi corrupt. Si Sara Duterte. Bakit si Sara, ma'am? Wala, maka Duterte talaga ako. Maka Duterte sila. Sara Duterte. Ang daming Sara.
Bisaya eh. Bisaya eh. Mga Bisaya. Ako ba yan? Tukol dyan. Sara Bayan. Duterte po. Sara Duterte para mabalik po yung dating administration tulad ng tatay po niya. Na malaya yung mga Pinoy, hindi natatakot, kahit sa gabi nakakalabas tayo. So grabe talaga ang naiwang legacy ni Pangulong Duterte, no? Kasi Sara Duterte, bakit? Kasi na-miss namin yung legacy ng tatay niya, na-miss namin yung makakalabas kami ng hating gabi, maglalakad mag-isa na komportable kami at hindi kami takot. Ay, grabe. So grabe ang impact ni Pangulong Duterte. Nabawasan na din po yung drug addict. Not like ngayong administration po na sinasabi nila na nabawasan pero parang kabaliktaran po yung nangyayari. At saka po sa ganitong krisis, di ba? Mas okay po yung kay last PRRD po na nasa krisis kaysa ngayon. Mas nararamdaman po ng taong bayan yung ng mga Duterte kaysa ngayon po na si BBM. Salamat. Yes po, salamat po. Duterte pa, Duterte. Thank you. Si Lenny po. Lenny. Siyempre po makatao. Makatao si Lenny. Sara lang kami. Solid. Sara. Gusto ko yung sinimula ng tatay niya. Di ba? Simula ng tatay. Pero gusto kong pakinggan ba na ilagay dyan si Tulfo. Di ba? Kasi palaging Tulfo, Lenny, Sara. So dapat sana kayo mapasok kali survey kayo kasama si Tulfo, si Lenny, si Sara, tapos si Risa, bawag niyo lang isali si Risa kasi hindi siya palaging si Bongo, sino bang o si Bam Aquino, 'di ba? So Sara, Tulfo, Lenny, Bam Aquino. Wag nang si Risa, hindi talaga hindi pasok sa panlasa ng mga tao. 'Di ba? Parang wala lang, parang walang effect, walang impact pag si Risa Hontiveros. So yun ang nararamdaman ng maraming tao, parang hindi siya hindi impactful sabi na impacta, nabigyan man kayo. Yung dahilan nila kay Sara nakadepende tatay niya kasi nakikita din nila na pwedeng gawin ni VP Sara. 'Di ba sabi ni Pangulong Duterte, nako, mag-iingat kayo kay Sara kung matindi ako sa aking pag-administrasyon, mas matindi si Sara. Hala ka. Anong gusto mo? Nakadepende kay Lugaw. The best president, yan ang tama. Subok na walang ginagawa kundi maglamierda si Sara daw. Oplok, bopos ng interview bias. Ayan na, kahit na mag-election man ngayon, hindi nyo na matatanggi si VP Sara ang sinisigaw ng mga Pilipino, kaya unti-unting magbalot-balot na kayo. Yes, Sara tayo, subok na bubo, sabi ni Radio M. Mukhang sabog pa si Kuya, kababatak lang. So makikita natin ba ang conversation at exchange of comments ng mga netizen kung sino talaga ang gusto nilang manalo sa eleksyon. Kung sino ang bobotohan nila sa panahon ng eleksyon. Ikaw, Kabibig, sino ang bobotohan mo based sa latest WR numero? Nangunguna si VP Sara. Pangalawa si Tulfo at Tini Robredo, pero sabi naman ng CEO na si Tulfo daw at si Tini Robredo ay parang na daw, equal na. So posible bang si Tini Robredo ay aangat at maging number 2 si VP Sara Duterte? Naku po, ano ang inyong reaction hinggil dito? 'Di ba? So, pakinggan nga ulit natin yung interview ng CEO ng WRN numero. Let's watch this video for a while. Okay. Bobby, Robin pala. Sorry, Bobby yung kaninang guest. Yes, check. Robin, yung gusto kong malaman ay, sabi mo nga, post-announcement ito, which was supposed to bring about a bump. Di ba, pag nag-announce kang tatakbo ka, usually may kaunting bump. Correct. Dito parang walang bump. So mas ang interesado ako, hindi yung absolute numbers. Mas interesado ako sa movement of numbers. Ano yung comparison sa inyong mga previous survey? Halimbawa, yung pinanggalingan nito at saka kung kaya, even before that. Ano yung comparison? Halimbawa, nagpa-plateau ba si Sara? Siya ba ay bumababa incrementally o tumataas? No? Halimbawa, alam ko for a fact na 100% hindi tatakbo si Raffy Tulfo for any position.
At nagsimula siyang bumaba nung sinabi niya na hindi siya tatakbo talaga. Si Lenny ay no, but may ganon. No? Yung kanyang sinasabi. So, sabi mo nga kanina, yung disposition ng mga nakasama doon. The story could always change. Yes. Yes. So, But, yeah, Kasi but liyamas the ka na movement. to. yes. Ang gusto ko makita Liyamas. yung movement of numbers from your previous surveys. Yeah. Actually, so makikita natin yung movement kapag nag-change din yung names eh. But for the last few surveys that we've published, halos pareho yung names na nandito. And nakita natin that ito yung tatlong nasa taas na minention natin kanina that Regina mentioned. Pareho lang, si Sara Duterte pa rin yung number 1 at around 30%. Rafi Tulfo and Lenny Robredo are a little bit higher than 10%. That has always been the story even last year. Sabi ko nga that we've published 5 Philippine Public Opinion Monitors, and you can see that online also. Wala masyadong movement comparatively, despite the fact that we introduced new names. No? For example, for this rendition, we introduced at least 4 names, no? Including DepEd Secretary Angara, si Joy Belmonte, yung iba nagsasabi at least sa social media na she should be running. I'm not sure if she's seriously considering that, but we included her in this poll, in this version. We also included for presidency si Secretary Vince Dizon. Many people are saying na siya yung pwedeng potential standard bearer ng administration. And then si MMDA General Manager Nick Torre, potential din na standard bearer. But we don't see a lot of movement even if we included new names. So halos pareho lang yung mga potential administration bets nakikita natin na walang traction masyado, na sa medyo dulo sila. And then medyo stable yung numbers ni VP Sara, Rafi Tulfo, and Lenny Robredo. Stable. Stable ha? Hintayan nyo lang later on. Diba? So yun lang kabibig ang ating This Libak-Libak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Ikaw kabibig, sa tatlo, Lenny, Tulfo, Sara, saan po kayo boboto pagbukas na ang eleksyon? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.